Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Laglagan. Magandang hapon, Team Pinas! Welcome ulit sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad. Kaya paikutin na ang roleta at inyong chances sa radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31, gayon din sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at Facebook Livestream. At PRTV Prime Media YouTube Livestream, ako po si Cheska Persia. Lahat yan, dito lang yan sa With due respect! Parang Mandalang na po, magbabalik po sila para bumanat with due respect. Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan. Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon. With due respect, tuwing linggo, 1:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang papapakinggan DZMM Radyo Patrol sa Eastern at FM Radio Originals. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sapat na ba ang ebidensya para muling ma-impeach ng Kamara ang Vice Presidente? Matagal na namang sapat. Kaya nga, Attorney Dino, hihimayin din natin ang testimonya ng sinasabing bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga. Sa inyong palagay, may kredibilidad ba ang kanyang mga pahayag? Yes, at tatalakayin din natin ang nakatakdang pagdinig ng ICC sa petisyon ng kampo ni dating Pangulo Forever Verdugo Rodrigo Duterte hinggil sa jurisdiction ng kaso. Ano nga ba ang magiging desisyon ng ICC? Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang talakayan dito lang sa Vibe Check! Survey results, pulso ng bayan, simplihan natin sa Vibe Check. Simulan natin ang talakayan sa survey hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group, 69%, halos 70%. Pito sa 10 tao ang sumusuporta sa pagdinig. Gusto rin ng mga respondents na sagutin ni VP Sara ang mga akusasyon kabilang na ang sinasabing maanumalyang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, Attorney, lumabas pa nga sa pagdinig na walang record sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds, kabilang na nga si Mary Grace Piatos. Lumitaw din sa forensic examination ng NBI na posibleng ilang tao lang ang gumawa ng acknowledgement receipts ng milyong-milyong pisong confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President. What a scam, di ba, Cheska? At kinumpirma rin ng Commission on Audit ang pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Hiniling na sa COA na maglabas ng status hinggil sa utos na ibalik ang pondo. Kaya tatalakayin natin yan kasama ang mga naghain ng petisyon na sina Patty Bao at Kagawad Joey. Ayan na nga di sila. ba? Andito pa rin mga idol di ba? Mga idol, welcome to With Due Respect. Thank you. And syempre, di ba, pinag-usapan yung impeachment ni Sara Duterte at isa sa fundamental na naging parte nitong impeachment ay yung findings ng COA, no? Na pinapabalik yung pera supposedly, no? Ilang milyon ba yan? At 73 million. 73 million. At kaya nangyari yan dahil
Enero pa lamang ay sumulat na kayong dalawa. So, di ba, kitang-kita natin na itong mga mamamayan na ito, hindi lang online ang kanilang advokasya. Bagkus, merong mga actual na kaso, actual na follow-up, actual na mga sulat ang ginagawa nila dito sa ating mga institusyon. So, can you tell us itong follow-up ninyo nung January? Kanino ka magsisimula? Ikaw muna. Sige, Ako, Joey. Kagawad Joey! Salamat po. Basically, napikon lang kami sa mga ibang DDS na puro yaw-yaw lang kami sa social media. So we decided to walk the talk, 'di ba? Para hindi lang kami clout chasers sa social media. So us and a few friends na political vloggers, creators, we decided to file an inquiry sa Commission on Audit kung ano ba talaga nangyayari. Kasi yan ang naratibo nila na on appeal at cleared na daw si VP Sara Duterte sa COA. Paulit-ulit yan, di ba? Yung fake news nila na sinasabi nila, clear nga ng COA, clear nga ng COA, clear nga ng COA, clear nga ng COA. Inis ako dyan kasi nungalingan. Paulit-ulit. Alam mo, nakakatawa dyan, ha? Pati ako, itong mga troll na ito, tigil-tigilan yung ako, pinipersonal message yung pa ako, clear nga ng COA, clear nga ng COA. O ano yung clear? Anong clear? Anong clear? Pinababalik nga yung 73 million. Clear? Clear? Talagang, at linaw ng findings ng COA, di ba, Pati? Hindi pa naman daw kasi final yan. Hindi pa naman daw kasi final. O sige nga, ano ang tingin mo dyan, Pati? Ako kasi sabi ko ni Joey, parang sabi namin, ano ba yan, ang kukulit nila. Sobra, with conviction. You know, it's really something na, are you sure? Pero hindi sila 100% sure. Kaya talagang tamang-tama ang timing ng COA because when we wrote a letter, it was January. Noong February, sabi, hindi pa siya cleared. So tamang-tama talaga itong pinapalabas at timing ng paglabas ng hindi pa siya cleared talaga with finality, at least sa COA. At ito na nga, Kagawa Joey and Miss Patty, napupuno ng troll narrative yung social media natin. Nakikita natin sa paulit-ulit na sinasabi na clear na yan, clear na yan, clear na yan. Sa mga kababayan natin na hindi marunong mag-fact check, magbasa, paniniwalaan nila yan, di ba, Attorney Dino? So buti na lang meron tayong mga truth tellers like Kagawa Joey and Miss Patty na isipin mo, social media personality lang, pero they went and made their effort, nagsulat ng petition sa COA to find out the truth and to combat yung fake news narrative ng mga trolls natin. Dati kasi, di ba, mapapansin ninyo, ano bang estilo ng tatak Duterte, di ba? Tatak Duterte. Isa pa. 1, 2, 3, tatak Duterte. Yung pagsinungaling, di ba? Yung punuin yung social media ng mga kasinungalingan, tapos suhulihin nila yung mga tao, di ba? Ginagawa pa nga nila, bumibili sila ng mga Facebook group na thousand na, yung mga nandun para makapture lang nila yung algorithm, tapos bobombahin nila ng mga kasinungalingan, di ba? Noong una, dati, not perfect nila yan noong 2016 elections, di ba? Yung Maukauson vlog, yung ang daming mga vloggers, di ba? Sila Sasasot, di ba? Sila lang kasi yung mga may ingay noon, di ba? Tapos, kaisa-isa nga nun, di ba? Si Pab, si Pinoy Ako Vlog, tapos grabe nila bulihin kung ano itsura, lahat na, di ba? Lahat ng kasamaan sinabi na nila, pero hindi nagpatinag, no? Buti ngayon, marami na tayo, di ba? Marami na ang katulad nila Kagawa Joey, tsaka si Pati Bao. Mga napapanood ko lang itong mga ito eh, no? Ngayon, kasama ko na eh. Starstruck nga ako sa kanila eh. Kayo na nakapanood namin. Can you tell us paano kayo umabot sa sa political vlogging, di ba? Can you tell us your story kung paano niyo nasimulan itong advokasya na ito? Sige, ikaw muna, Kagawa Hindi Joey. lang po ako pwedeng mag-artista. Hindi na ako mag-artista. Tapos, hindi ako maging artista eh. So naisip ko, heckler naman ako. Pwede ako maging political pundit. Yeah. Marami akong mema, sabi ng mga DDS, mema daw ako. Ayan, nag-political vlogging na ako. Salamat po sa inyo sa pang-asar sa akin at dumami ang followers ko. Kaya lang kinakabahan po ako lahat ng yung dalawang last guest na political vlogger nagpunta dito na report eh. So, huwag niyo po ako i-report. Magiging mabait po ako. Pero asarin nyo ng asarin para lalong Mataas yung engagement, yeah. Ito si Patty, tuwan-tuwa ako. Ito, grabe rin bang asar, ha? Di ba? Yung mga, anuhin mo na, kausapin mo na yung mga pugita. Correct. Hello, mga pagita kayo! Nandito na ako. Looks like I've made it. Yes. It just started in 2022. Sabi ko, let's go. And then it never stopped because I enjoy you guys. You know, especially my bashers out there. Kayo yung aking pampagana sa umaga. Lahat, every time inaasar niya pala itong mga vlogger na to, lalo silang nagkakaroon ng apoy, no? Lalo silang ginaganahan, no? Para
para bang yung ano, 'di ba? Yung sentimiento ng taong bayan ngayon. Pag-usapan natin yung Survey. yung survey ng Okta, no? 7 out of 10 na mga Pilipino ay sinusuportahan yung pagpapanagot kay Sara Duterte through the impeachment process, no? 7 out of 10 yan. 7 out of 10 sa bawat 10 tao. No? Kasama dyan yung mga taga Mindanao. Bakit? Kasi alalahanin natin, even last year, nung unang-unang beses na impeach si Sara Duterte, no? Nung unang-unang na impeach si Sara Duterte, malinaw na rin yung sentimiento ng mga panahon na yon. Kasama yung mga taga Mindanao. Kasi si Sara Duterte nagsabi mismo, di ba? Gusto niya ng bloodbath. Gusto niya sanang harapin itong mga kasong ito. Kaya naniwala yung mga followers niya. Kaya gustong-gusto rin nila na magpatuloy yung impeachment trial kasi ito rin yung pagkakataon sana ni Sara Duterte na i-test yung mga ebidensya laban sa kanya para mabigyan siya ng due process na hinihingi niya. Di ba? Grabe ang panaghoy ni Sara Duterte ng due process. Yung pagsasapak nga sa Sherry, part ba yun ng due process? Di ba? Yung pagpatay ng angkan niya sa libo-libo mga Pilipino, part ba yun ng due process? Pero siya gustong-gusto niya ng due process. Kaya 7 out of 10 ng mga Pilipino, pagbibigyan ng due process na yan through the impeachment proceedings. No? Yan ang latest data ng Okta, no? Pero meron pa mga dating survey, di ba, Cheska? Actually nga, nabanggit ng SWS survey president na si Sir Mahar Mangahas. Sir Mahar Mangahas, na sinusuportahan ng mga dating survey na simula last year pa ng SWS, yung pinapakita nga sa atin ngayong 2026 ng Okta Research Survey. At ang nakakatuwa lang dito sa survey na to na 69% ang sumusuporta na magpatuloy yung Senate impeachment trial ay kahit supporters sila ni Sara Duterte, naniniwala pa rin sila sa proseso at demokrasya ng Pilipinas na naniniwala din sila na yung kandidato nila ay malinis at kaya ipagtanggal ng kanyang sarili. Pero doon natin makikita na nag-iisip pa rin yung mga botante na dapat pa rin mag-submit ka sa due process at sa sistema kung nasaan ka napapaloob. Kaya ka nga tumakbo kasi naniniwala ka sa sistema, kaya ka nga nanalo at naglilingkod kasi naniniwala ka na everyone has a chance to prove themselves innocent. Pero, di ba, Pati, sabi nila, mataas na nga yung gasolina, bakit yan pa yung pinag-uusapan nyo? Kaya nga, Bakit yan pa? Impeachment pa kayo? Puro kayo politika? Bakit? Sa akin sa totoo lang, alam niyo si Sara Duterte tatakbo sa 2028. Kailangan natin, isa ito sa parte ito ng pagkilatis kung sino ba talaga siya, ano ang kakayahan niya at may tinatago ba talaga siya. Kasi tama ka, Cheske, kung 7 out of 10 ang naniniwala na trial lang naman Trial lang to. The right to be heard of Sara Duterte. Ang karapatan niya para linisin ang kanyang pangalan. Bakit ipagkakait yun sa kanya ng karamihan, di ba? Hindi naman nasasabing guilty na agad siya eh. It's just to hear everything out there. Hindi, sabi Kagawad Joey, pinupolitika lang daw siya kasi tatakbong presidente. Naku naman. Ako personally, they're being given due process, attorney. They're being given the right to be heard. Hiningi nila yan eh. They wanted a bloodbath. Ba't ngayon sila biglang naging low bat? Doon ako nagtataka sa kanila, di ba? Ngayon, nung panahon ng tatay niya, tokhang ka na lang, kowaranto ka na lang. Ngayon, they're being given the chance to be heard in a forum where they can defend themselves. Actually, they have 16 lawyers to defend her. Pero hindi nagpapakita. Paano naging politika nung tinanong siya about the oil crisis at saka yung mga ibang problema ng bilihin natin, ang sabi niya, alam niya daw ang solusyon, pero hindi niya sasabihin. Is that who we want to become the president of the country? Tsaka kung pinupolitika lang siya, yung sabi niyo, hindi ko ayaw mo mapolitika, wag ka tumakbo. Di ba? Politiko ka nga eh. Kung kaya mo mapolitika, hindi wag ka tumakbo. Para matuwa pa siguro isang bayan ng Pilipino na hindi ka tatakbo. No? So, wag ka magulat kung napupolitika ka, di ba? Pero yung lagi mong script na politika lamang yan, nakakakarindi. Kasi malinaw talaga yung mga ebidensya, pero hindi mo sinasagot. Bilib nga rin naman ako, mamaya pag-uusapan natin yung mga ebidensya na yan, no? Isa-isahin natin yung ebidensya ni Ramil Madriaga. Pero syempre, hindi lang naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa untahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Is30. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang pagdinig ng ICC kaugnay sa jurisdiction sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito lang yan sa With due respect! Oy, mag-comment kayo. Ang ganda ng mag-bibigyan namin kayo nito. Oo. para sa pananaligan at sa pamumuhay.
due respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court kaugnay ng pagbasa ng desisyon sa apela ng kampo ni dating Pangulo and forever Verdugo Rodrigo Duterte sa jurisdiction sa kasong Crimes Against Humanity. Tama ka, Ina, at nagkasabay pa nga ang pagdinig ng ICC sa hearing ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At tulad ng kanyang anak, hindi rin dadalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng ICC. Talagang ang kanto ng mga duwag, no? Tapang-tapangan labang. Sa abiso ng defense team, nakasaad na nagbigay ng full consent ang dating Pangulo para magsilbing kinatawan sa pagdinig ang kanyang mga abogado. Kaya nga, Attorney Dino, hindi rin dumalo si dating Pangulong Duterte sa confirmation hearing sa kaso noong Pebrero sa gitna ng issue ng kalusugan. Inaasahan namang ipapalabas ng ICC sa huling linggo ng Abril or April 22 ang desisyon kung uusad ang paglilitis ng kaso. Ang tanong ngayon, ano ba ang magiging hatol ng ICC sa kaso at petisyon ng dating Pangulo? Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Nasa na ba kasi ito si Richard Hedarian? Di ba sa Kaya kanya nga, tong sa deep kanya dive? tong segment. Di ba ngayon dati nasa UK, ngayon naman nasa Brazil Sa yata. Brazil naman. Ano ba? Asa ba yung mga producer dito? Kasama ba ba? Asa si... Kakainis eh. Asa na ba si Professor Richard Hedarian na yan? O sige, pag-usapan natin tong ICC, no? 'Di ba? Kasi kung matatandaan ninyo dati, kinwestiyon na ng Duterte camp yung jurisdiction ng ICC. Actually, nandun ako sa mismong ICC mga panahon na ito nung binasa yung initial decision, no, when I was still studying there sa The Hague. At medyo close to 3-2 split. 3-2 split decision. At ang sabi nung minority doon, kasama yung chair, dapat daw within 1 year na initiate na. No, na-initiate na yung investigation ng prosecutor kasi kailangan daw balansehin yung sovereignty at yung mga karapatan ng mga bansa na mag-withdraw at saka yung proceedings, no. Sa aking palagay mali yan, dalawang bagay. Una, malinaw sa Rome Statute na dapat within the jurisdiction pa rin ng ICC yung bansa kung yung mga crimes against humanity ay na-commit nung siya ay miyembro pa. At kung matatandaan natin, member state pa yung Pilipinas nung panahon na tinatupad ang violent war on drugs, number 1. Number 2, when you're talking about kasi yung crimes against humanity, ito yung pinakakarumal-dumal, pinakamadugo, di ba? Pinakagrabing krimen na usually kasama ang Estado, perpetrated by the state. Ano ibig sabihin yan, no? Ibig sabihin, hindi talaga madaling kumuha ng mga ebidensya. In a lot of instances, sinisira ng mga makapangyarihan ng Estado yung mga ebidensya, tinatakot yung mga witnesses. Kaya sa aking palagay, mali yung arbitrary number na sinabi na 1 year, okay na, tapos na. No? Ang yung 1 year na yon will take effect yung withdrawal ng country. Pero hindi ibig sabihin nun, precluded na dapat yung Office of the Prosecutor at saka yung ICC from assuming jurisdiction. So sa aking tingin, yung minority decision doon ay maling-mali. No? Pero, hindi ba dapat panahon na, Cheska, no? Na yung mga biktima naman ng pakinggan? Exactly. Ito na nga, sila ay maraming abogado, sila ay maraming pera para kumuha ng mga legal advice. Nakita nila lahat ng palusot, lahat ng loopholes, kaya nga akala nila ligtas na sila. Akala nila magiging impune na sila or may makakasali sila sa culture of impunity. Pero ngayon na nga, nahabol sila ng hustisya. Panahon na siguro, tigilan na natin itong mga loopholes na to, tigilan na natin itong pagtakas sa hustisya, pero pakinggan na natin yung mga pamilyang nasawian, mga pamilya nag-grieve pa rin up until now na ilang taon na pinatay gamit ang dahas ng kanilang mga kamag-anak, ang kanilang mga anak, mga asawa, ang kanilang mga pinsan, mga tito-tita na hindi naman kriminal pero pinatay out of the bounds of the law or extrajudicial killings nga. Sila naman yung pakinggan natin. Hindi yung pag nililipad natin ng mga witnesses to The Hague, lalagyan pa ng troll narrative. Tingnan niyo yung bags nila, tingnan niyo yung suot nila. Yung pala lahat yun ay AI edited images. Na itong mga pamilyang nito, naghihirap, pamilyang to nagsasuffer, hindi makamove on sa kanilang mga buhay dahil walang hustisya. Habang kayo nagpapakasaya, habang kayo alam nyo sa puso nyo na makakaligtas kayo from this culture of justice,
panahon naman na sila na yung pakinggan natin, yung pamilya ng mga biktima. Imagine mo, napakarami ng pinatay. Nung una, yung mga nasa media, no, kagaya ng DZMM, diba, kasama ng ABS-CBN, at lahat pa ng mga media outfits, meron pa yung count, number ng mga pinatay. By the number, first 9 days, 900, mga ganyan no? And then, we just all lost count because of the sheer number of people who were murdered and were killed. At lalagyan na lang ng placard, sasabihin, huwag gayahin, no? Hinusgahan na lamang ng gamit ang bala. Gamit ang pagpatay. At in a lot of instances, mga pulis na abusado, no? Kung iisipin mo ng mabuti, bakit ganyan ang lakas ng panaghoy ninyo ng due process pero sinasabi ninyo justified yon? Di ba innocent until proven guilty yung mga iyon? At kung totoong makapangyarihan at malakas naman pala itong si Tatay Digong, bakit hindi niya dinala sa korte? No, itong mga taong ito. In other words, para sa akin, you cannot have your cake and eat it too. Hindi mo pwedeng sabihin on the one hand na kailangan ng due process ng mga Duterte, kailangan ng due process ni Sara Duterte, pero okay lang na patayin lahat yung mga pinatay ng panahon ni Rodrigo Duterte, di ba? So kung gusto mo maging consistent, dapat may due process ang lahat. At kung maraming pinatay na walang due process, kailangan managot ang mga dapat managot. Di ba, Ina? Oo kasi doon pa lang sa pag-recall natin, di ba, yung days na dumadami yung mga tao at some point din natin binilang. Naalala niyo pa ba yung moment na every morning pagising mo sa balita, ang unang babati sa'yo ay images ng mga taong natokhang. Tapos hindi lang ito isa, as in consistently may night shift na mga journalists na tumatakbo towards the scene pag may report. Tapos every morning, ito yung babati sa isang buong bansa. Tapos ngayon, ang sasabihin sa atin, bigyan ng due process yung mga tao na nagbigay ng unofficial orders, nag-encourage lamang ng mga tao na nasa police structure, na nasa iba't ibang power positions in politics, in your civilian government, di ba? Para sabihin lang na kailangan din nila ng due process. At ngayon na may due process, sila pa yung tatakbo dun sa nagtatago. Ang ating mga co-perpetrators na pangalanan, pero nasaan silang lahat? Samantalang kung maalala nyo yung mornings nagigising kayo, okay, ito ba yung itsura ng due process? Now we wake up to the moment na may panibagong muka ang due process. Ang panibagong muka ng due process, pinapangalanan ng co-perpetrators. Exactly. Exactly, ma'am, 'di ba, na we would wake up every day. Naging uso pa nga yung meme na wag tularan. 'Di ba? May mga taong mga placard na wag tularan. Pero ang pinagtataka ko lang ba't nagagalit at hinaharang ng mga Duterte ang jurisdiction ng ICC? Si Tatay Digong naman ang humingi niyan. Sabi niya, asa na kayo ICC, sipain ko pa yan. Di ba? At yung isang kasama niya, dediretsuhin ko na yung isang kasama niya na senator na nagtatago ngayon na pag hinuli daw si tatay, sasama siya. Sir, nasan ka na? Di ba? Yung kaka-Easter lang natin, si Jesus na buhay ng muli, ikaw nagtatago pa rin. Doon na ako, di ba? Hiningi ni tatay yan, ibigay natin. Itong si Rodrigo Duterte talaga, mahal na mahal daw siya di ba, ni Bongo. Mahal na mahal din daw siya ni Bato de la Rosa. Diba? Samahan nyo na. Iniwan Arte pa yan, diba? Mabibigyan ako ng karangalan kong alagaan siya. Ayun. Mga ganyan lapagan. Where are you? Ba't pinapatago ka? Long distance love pala tayo. Pati sabi nila bayaran daw yung ICC. Diyos sa dahig. me, mga pusit kayo. Isipin nyo nga, 125 na countries ang nakasama dyan sa, sa ICC na yan. Diba? Papabayaan ba nilang ganun-ganun na lang yon? At saka if Tatay Diggs didn't feel na may mali siyang ginagawa, ba't kailangan umalis sa ICC? Doon pa lang, ka na, diba? Hindi ba, at saka sana nakalagay sa Rome Statute, alam niyo po ba, na nakalagay sa Rome Statute, bago dapat hulihin, dapat dumaan sa korte. Kaso binidro ni Tatay Digong yung Pilipinas So, at that point in time na hinuli si Rodrigo Duterte, wala na tayo sa Rome Statute, di ba? Ang nag-govern na ay yung domestic law natin, yung local domestic law natin against international, crimes against international humanitarian law, di ba? So, ibig sabihin at nakalagay doon, pwedeng isurrender talaga ng gobyerno, ng ehekutibo, ang mga nakasuhan doon sa international courts. So, sino may kasalanan dito, di ba? Itong si Tatay Digong. No? So, sa akin, huling-huli na lang huling-huli na lang, kailangan at the soonest possible time, sana matuloy na yung actual
actual trial doon sa ICC kasi confirmation of charges pa lang yung nakaraan eh. Grabing due process ang binibigay dito kay Tatay Digong. Grabe, siguro, magkano kayo binabayad nila doon sa mga abogado niya, di ba? Laking gastos niyan. Pero well-oiled naman eh. Marami naman sila nakuha sa Farmally according doon sa ni Madriaga, di ba? So marami namang pera itong mga Duterte, di ba? And then sana, samahan na rin siya ng kanya mga co-perpetrators. I'm talking to you, Bato de la Rosa, I'm talking to you, CLTG. Christopher Lawrence Tesoro Go. Hindi ka lang sangkot sa flood control scandal, sangkot ka pa sa malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Yes, at Jesus ayoko Maria man Jose. sabihin ito, pero time out muna. Dahil sa aming pagbabalik, samahan niyo kami sa meriendang puno ng Bangayan. Dito lang Ano yan kayang menu? sa... With due respect! Kainan na naman, Sinong pupulutanin? Ayun, Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments, sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! Kainan na po! Matamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Ang sarap naman yan, Tita Ina. Ano Yes. Wala na natira, kinakinuha na namin. Thank you po. Tinan mo, Parang ano to, Tita Ina? Ham Yan, tingnan muna. cheese Ham and cheese ba? sandwich. Ham and cheese. Bakit merong Sino bang naalala natin dito sa ham and cheese sandwich na to? merong labanos ba yan? Ano tawag dyan? Cucumber. Cucumber. Tomato. Pipino kasi din. Pipino kasi. Cabbage. Labanos. Pero yung cheese niya, Dahil ubo. yung cheese niya walang heart, no? Walang heart. Walang heart. Wala namang heart. Alam niyo Ay, itong sorry. ham and cheese na to. Oh. Parang gusto kong tanungin, how? How? Parang may nawawala dun sa sandwich. Medyo, yung ham, Parang ang medyo litong ham. manipis. Ba't parang tinipid tayo? Tinipid ba? Yung talaga production, no? Tita Asan niya yung Ina, ham? Ham and cheese ba to? parang hinahanap ko O yung ham. labanos sandwich? Parang hinahanap natin yung naghahamon. Ng mga Yung mahilig Balita. maghamon pero laging Nawawala. Wala. Kaya pala walang ham, no? laging nagpa-flight somewhere else. Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Anong naalala mo, Kagawan Joey? Balita ko ang tawag sa kanya ng mga tao, Barbie eh. Mga tao po yun na hindi Barbie ang tawag ko sa kanya. Anong tawag mo sa kanya? Barbie. So, ikaw, Pati, anong tawag mo sa kanya? Alam mo, ang sabi ni Madriaga, ang sabi ng tatay niya, siya daw ay Wag na. Okay. Okay. Sino ba pinag-uusapan natin? Sino ba pinag-uusapan Tita natin? Ina. Balita ko kasi, mayroong bangayan sa balita between DILG Secretary John Vic Remulla and Baste Duterte. Ayun. Ay, mahilig maghamon. Kaya naghahamon. This time, Okay. pinahamon ni Baste si Sir BBM Lam. at si Madriaga. Yes. Oo nga. So, hindi lang, hinamon niya si DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi na siya natakot sa mga biceps doon. Hindi na siya natakot sa... Gano'n yun, di ba? Tapos nung nakita yung mga release, umatras na. Ganun. Ganun yun, oh. Tapos bigla na nagbabatuhan na, atras rin siya, di ba? Oh. Pero, hinahamon na naman, naghahamon na naman itong si Si Baste. Okay, anong sabi? Dahil nga si Madriaga ay nag-submit ng kanyang napakahabang affidavit, so nagalit si Baste dahil tungkol yun sa kanyang kapatid na si Sara Duterte na siya daw ay bagman, kesyo siya daw ang nag-distribute ng mga limpak-limpak na milyones. So naghamon na si Baste Duterte, dahil naglabas ka ng affidavit, maghamon na lang tayo ng suntukan. Pero sumagot si Madriaga kasi nasa loob pala siya ng prison. Pero bakit nagagalit siya? Ba't nagalit si Baste? Anong kinalaman niya? Si Madriaga. Kasi sinabi, nagkwentuhan na. Nagkwento nga pala, Kagawad. Ayun na nga yung sinabi mo. ang pag-characterize ni Tatay Digong sa dalawa niyang anak na si Pulong at si Baste ay baliw at
bading. Oo. Ay, wala ang tatay nila nagsabi nun. We love our LBT. Yes. Kaya nga, we wala love mga our masabado. plus ko. Bakit galit na galit tong si Baste na gusto makipagsuntukan, nasabihan lang, hindi naman daw siya yung nagsabi naman daw yung tatay. Tatay. Alam mo mahirap talaga yung mga yung mga nag-over project ng masculinity. 'Di ba? yan eh. Ano yun yun daw yung sinasabi na pag kailangan mo mag-over project ng masculinity mo, meron ka problema, tapos natawag ka lang naman na bading, bakit ba parang kailangan suntukan ka agad? O, does that mean na lalaki ka na kaagad? O does that mean na macho ka na kaagad? Hindi na po ganun ngayon na mas marami pa akong makakilala na miyembro ng LGBT na mas matatapang, Yes. 'di ba? Mas magagaling, mas matatalino, 'di ba? At sila talaga yung humaharap, 'di ba? Hindi katulad mo na akala mo kailangan naman mo kaagad i-project yung pagkalalaki mo, suntukan na kaagad. Nung niyaya mo naman si General Torre, ikaw naman hindi nagpakita eh. 'Di ba? Napakalaki mong duwag. Ngayon nahamon mo na naman tong si Madriaga. Ano sabi ni Madriaga? Sabi ni Madriaga, nagsulat siya ng letter na pinibigay niya sa abogado niya na ready po siya, pero nandito ako sa BJMP eh. Ba't nakikipaghamon ka na suntukan? Ikaw pumasok dito. Dito tayo magsuntukan. Ngayon, dito tayo magsuntukan. Ngayon, makikita natin kung lilitaw ba siya. Papasok ba siya dun sa kulungan? Hindi, tsaka, 'di ba? Bakit ba sabi ni Madriaga? Bakit sa akin ka nagagalit yung tatay mo nagsabi? Kaya nga. Diba? Bakit ako? Tatay mo yung nagsabi, bakit ako? Naniniwala na naman ako sa mga pinagsasabi ng tatay mo. Tapos ngayon na naman, hoy, ikaw Baste, makinig ka sa akin, ha? Kaya talaga naman. Ngayon naman, nakahabulin mo si John Vic. Paano napasok si John Vic sa usapan? Paano ba napasok si John Vic sa usapan? Di ba? Sinabihan, nakita ko eh. Tinawag ni John Vic na support. Nako, di ba? Nako. Ewan ko, hindi nang galing sa akin yan. And quote, sabi ng DLT Secretary, support naman itong si Baste, no? Ganito kasi yan, attorney, di ba meron sila ngayong bagong RAGE coalition, yung Reform for Good Governance and Accountability na nilaunch nila. Kasama dyan sina Attorney Topacio, si Senator Robin Padilla, at nag-speech doon si Baste Duterte. Sabi niya, isang ulo lang naman kailangan namin, ang ulo lang ni Bongbong Marcos. Ba't kayo natatawa sa ulo? Ganyan. Tapos, ang sumagot, syempre hindi sumagot si President Bongbong Marcos, ang sumagot si Sec. John Vic Remulla. Sabi niya nga, that is within his rights, pwede siya magsalita ng mga ganung bagay, kasi hindi naman yung direct threat. Pero sinabi niya nga yung S-word, na pwede mo sabihin yan, Baste, ano ka naman eh, ano ba yun? Ano ba yung S-word na yun? Yun na nga, yung makikita nyo na lang sa social media, tinawag sa kanya. Sa akin lang ha, hindi ba itong si John Vic, itong si Baste Duterte, di ba pasweldo kayo ng taong bayan? Ganyan ba yung gusto nating usapan? Correct. Ganyan ba? Conduct unbecoming of a public official yung mga pagsasabi ninyo. Ayusin nyo naman yung diskurso ninyo. Ang gusto po namin na diskurso ay tungkol sa polisiya. Ang gusto po namin na diskurso ay tungkol sa prinsipyo. Hindi yung mga ganyang mga para kayong lahat na walang, di ba, unfit. Di ba? You are all a disgrace to public service, ha? Tama. Hindi dapat ganyan yung pinapakita ninyong example dun sa mga kabataan, no? Mga kabataan katulad namin. Yeah. Mga Gen Z niya was like us. Gen Z. Bakit ang style of leadership natin pamatsuhan talaga? Saka Diba? bakit batuhan ng insulto, di ba? Parang feeling ko kasi si Baste Duterte, meron niyang part of him na kailangan patunayan. Alam mo yung mga nagpapaka-bad boy. And we Yeah. like a bad boy sometimes. Sometimes. Pero yung bad boy na hinahanap natin, yung bad boy na kapag katiwalian ang norm, titindig, laban dito, di ba? Eh si Baste Duterte, yung ugali niya, okay, maghahamon, tapos sa atras magtatago. I think it is so reminiscent of ano ba yung style nung tatay niya, ng ate niya. Except na yung tatay niya tsaka ate niya may follow through siya, wala. Siya wala. So natuto ng maling asal mula dun sa mga tao sa pamilya, tapos ngayon naghihingi Yung ng ate nga- support yung mula ate sa pamilya talagang na mahalin niyo naman ako. I think our little bad boy isn't a bad boy but a brat. Hoy, ikaw ha, Polong, tama ba? Ay, Baste. Baste Duterte. Sebastian. Baste duwang tugtugin na yung mga ganyang mga pinagsasabi mo pero nag-call na naman sa'yo si Madriaga pumasok ka raw sa kulungan, magsuntukan kayo doon. Tingnan natin kung papakita ka na naman. Maduduwag ka na naman. Ano yun, Kagawa Joey? Diba? And attorney, sabi pa ni Madriaga, it will be an honor to exchange blows with you. Oo. Diba? Di ba? So bakit? Pero baka nga tama yung sinabi ni ex-spokesperson Harry Roque na Baste is every inch his tatay Digong. Oo. Talagang
yaw-yaw din, sinungaling, tapang-tapangan, tapos pagdating may sakit kunwari. I.N. Rodriguez Rawa. Sapain ko kayo. Duterte. Teka lang, ang sabi nga sa kanta, di ba? Ang tipo kong lalaki. Correct. Maginoo na medyo, Medyo bastos. Lagyan mo naman ng maginoo, wag naman puro kabastosan lang. Oo nga. At sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating roleta. At bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa... With due respect! Ang galing ni Patty doon. Oo, pero meron ba? Pwede na ulit. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli po, ako po si Atty. Dino De Leon, Agyamanak. Ako po si Ina Gacan. Ako naman po si Patty Bao. Ako naman po si Kagawa Joey. Marhay na hapon, ako naman po si Cheska Persha. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating roleta? Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comments sa sino mang matatapatan ng mahiwagang roleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream ng ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang ating Magic Roleta! Okay, Sino binyagan naman na kaya? natin. It's time! Maikutin ang Magic Ruleta. Okay, ipabinyag natin ang roleta sa ating guest, Kagawa Joey. Salamat po. Okay. Go Roleta! Pwede ito maging regular, ha? Oo. Pwede. Na yan. At ang unang natapatan ng ating roleta, sino ba yan, Kagawad? Si Senator Robin Padilla at si Senator... Can you still call him Senator? Oo nga eh. Can you still call him Senator Bato de la Rosa? Yan, ba't ba si Tama naman. Senator Bato? Yun. Senator Bato. O senador? Senator o senador? Ayun, pwede rin, pwede rin. Ulahin mo, Pati. Anong tingin mo dito kay Robin? Bakit nga ba sila nasa balita ngayon? Natatandaan niyo ba na nung dati ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, a sign of flight is a sign of guilt. Guilt ba? Talaga? Asa lang pagmamahal mo kay Tatay Diggs? Gaano mo kamahal si Tatay Diggs? Naging isa doon, no? Pwedeng-pwede mo namang samahan. Naiiyak pa yan. Naiiyak-iyak pa yan. Pag ganun-ganun pa yan eh, di ba? Ano si tatay. Asan ka, sir? Asan ka? Pero Miss Patty, may sinabi si Senator Robin Padilla, di ba? Ano yan? Na sila pala daw ang nagpapatago kay Senator Bato. Oo, ang sabi, sila raw nagpayo. Nagpayo. Payong kaibigan, payong senador. Di ba? Na wag ka na lang muna magpakita. Sila daw nagsabing magtago. No? Ano masasabi mo doon? Ano ba yan? Bakit kayo tago ng tago? Harapin mo. May pagkakataon kayong linisan ng pangalan nyo. May due process tayong tinatawag para sa inyo. Di ba? Ang due process parang lagi na lang sa mga Duterte. Hanggang dun lang. Go, go, go. Get this opportunity to clear your name. Oo nga Saka naman. bakit ganun, Senador ka, nagbibigay ka ng advice sa kapwa mo, Senador, na magtago ka? Hindi ba kayo ang the people who should uphold the law? Kayo nagsusulat ng batas. Kayo dapat ang naniniwala sa sistema. Diba? Tsaka ikaw, Robin Padilla, ha? Ginagalit mo ako eh. Diba? Ikaw nga, napagbigyan ka ulit, pinardon ka, pero hinarap mo yung mga kailangang harapin na charges. Tandaan mo, convicted criminal ka. Diba? At pinagbigyan ka ulit ng sistema natin at may tsansa. Bakit ito pinagtatago mo? Diba? Ikaw nga pinagbigyan ka ng sistema. Diba? So nakakainis eh. Kala mo nakalimutan na ba ng taong bayan na ikaw ay pinagbigyan lang rin ng sistema? Hayaan mo si Bato de la Rosa na harapin yung sistema.
kung merong justice system, kasi ikaw nga nakinabang ka doon, bakit mo siya pinagtatago? No? Iyon. Correct. Okay. Okay, Dahil ayan na natapos nga. dito Quick comments nga. dito kay Robin Padilla, no? Haluan mo rin ng konting galing, ha, yung pagiging senador mo. hindi puro suklay ng bigote sa plenaryo, ha? Haluan mo ng konting galing, para naman hindi sayang yung pasweldo sa'yo. Sayang na nga yung pasweldo kay Bato de la Rosa, pati sa'yo, sayang na sayang, no? Baka nga, actually, mas makabuti pa sa taong bayan kung ikaw na lang mag-absent. Para hindi mo kalukuhan yung mga sasabi ng bibig mo. No? Ha? Ikaw, Robin Padilla. Anyway, sige na Ayan, nga. papinyagan natin kay Miss Patty. Ay, nako, Rolera! Eto na nga, ang lumabas sa ating ruleta ay si Yusek Claire Castro at Attorney Harry Roque. Ba't ba sila nasa balita Ito yata ngayon? may mga bangayan na puro may mga bangayan. Ano naman bangayan ito si Harry Roque tsaka ni Yusek Claire Castro? BFF na ata yan. Health-related na ang bangayan natin ngayon eh. Ay, oo nga pala. Health-related. Ano nga sabi? Health check tayo. Ano nga sabi? Ang sabi nitong si Harry Roque. Ayan na. Harry Ito na. Roque talaga, ha? Ikaw talaga, Nasisihan Harry, na. ha? Huwag mo kami binobola. Ang sabi mo, mas mabuti sana kung naglabas na lang ng medical bulletin itong si President Bongbong Marcos kesa nag-jumping jacks and jumping jacks at kesa nag-e-explain dito kay Yusek Castro, di ba? Sana naglabas ng health bulletin. Eh, ikaw ang spokesperson ng pinapalabas ko yung health bulletin ni Rodrigo Duterte, ha? Di ba? Nung dinaganda ko si Rodrigo Duterte, De Leon versus Duterte, yan, inaari yan sa law schools ngayon, no? Anong sabi mo? The president is 88% healthy. 88%. Nagulat ako, di ba? Nagulat ako, Harry Roque, sabi ko, anong basis mo para sabihin na 88% healthy, lalong-lalo ka, presidential spokesperson ka, dapat based on facts, based on data, ang lumalabas sa bibig mo. Anong sagot mo? Wala. Nada. Ang sinabi mo, wala na, desisyon na yan ng Supreme Court. Naglabas ka ba ng health bulletin? Di ba? Tapos ngayon, sinasabi mo, dapat maglabas ng health bulletin, yung Pangulo, pursuant sa Constitution. Ito yung sinasabi ko, no? Lahat ng mga kabalastugan ninyo, bumabalik sa inyo. Wala kang moral ascendancy para sabihin na maglabas ng health bulletin ang presidente ng Pilipinas ngayon dahil kayo, pinagtakpan nyo si Rodrigo Duterte nung malinaw na yung mga press conferences na madaling araw akin to a drunken monologue. Parang laseng. Hindi nga natin alam kung lalabas. Hindi nga natin naiintindihan yung dakit is dakit. Di ba? Paano mo nakalimutan na namin yun? Tapos sasabihin mo, kailangan maglabas ng health bulletin. Sino binobola mo? Bumalik ka nga dito, harapin mo yung mga kaso mo. Parang nakakakilig pala, Attorney Dino. Sa'yo pala galing yung idea. Kaya pala galing ni Harry Roque. Kaya ako naiinis, di ba? Kasi, alam mo, sabi ni Salvador Panelo, nung ginawa ko yung petition nung pandemya. Pandemya kasi sa totoo lang, natakot talaga ako nun para sa sambayan ng Pilipino. Hindi natin alam kung saan tayo patungo bilang isang bansa. Hindi nga natin alam kung susurvive humanity nung mga panahon na yan. Hindi natin alam kung may magkakaroon ng vaccine, yung virus. Tapos, dahil natakot ako, in-invoke ko yung constitutional provision na dapat naglalabas ng health bulletin ng Pangulo para makita natin kung fit pa siya to lead us during the pandemic, no? Pero binak na naman. Binak na naman itong mga ating mga efforts, no? Buti na lang may mga nag-dissenting opinion noon sa Supreme Court noon at yun ang mga binabasa ngayon sa law schools. Pero malinaw, hiningi na yan noon at kayo ang naduwag na naman. Tatak! Duterte! Tatak! Duterte! Ayaw nyo naman ng transparency ng panahon ninyo eh. Tapos ngayon, invoke kayo ng transparency. Bolero ka talaga, Harry Roque. Harapin mo yung mga kaso mo, bumalik ka na dito sa Pilipinas. At dahil bolero ka at pinapaikot-ikot mo kami, ipaikutin na natin ang roleta! Nakaka-high blood na dito eh. Sino yan? Sino ba yan? Si US President Donald Trump and si Pope Leo ng Catholic Church. Ayan, ang dami nagbabangayan. Yes. Ang dami, no? Ang daming mga sagutan dito. Ano ba nangyari dyan? Bakit ba Ba't sila nasa nasa news? balita? I think si Pope Leo said something about Trump being a dictator. Tama ba? At saka If sabi, I'm tigilan mistaken? daw yung war. Yes, Di yes, ba? about the war. Siyempre, di ba? Ano bang ine-expect mo sa simbahang katoliko? Siyempre, against violence yan. Biglang ang sabi ni Rodrigo Duterte, Pero parehas. ang sabi kayo ni Donald Trump, di ba? Ang sabi bigla niya is, Pope Leo is weak on Is crime, weak, yeah. Pope Leo is weak on immigration. Ginawa niya Terrible on politician. foreign Oo, policy. terrible on foreign policy, no? Sounds familiar pala yung weak leader. Oo nga, di ba? Grabe. Pero para sa akin lang, di ba?
bigyan mo naman ng konting dignidad yung Office of the President of the United States para makipagbangayan ka sa Santo Papa who's just reminding you of the gospel. Anong sabi ni Pope? I'm not afraid of Donald Trump or the Trump administration. I am preaching the gospel. Yes. I am preaching the gospel. So, sa exchange na yan, no? Tapos, ano ginawa ni Donald Trump after? Nakita nyo ba? May nilabas siyang meme. May nilabas siya ngayon. Para siya si Jesus Christ na nakaganon siya sa tao. Grabe no, parang Sabi wala namin talagang na hindi naman daw siya respeto si nagpapaka-Jesus Donald Christ Trump. doon. Diyan kasi, ang tinatawag natin dyan ha, and kahit kay Rodrigo Duterte, no? Meron kasi silang narcissistic personality disorder. Hindi kasi ako nagsabi niyan ha. Ang nagsabi niyan, Regional Trial Court ng Pasig. Health Na meron bulletin? siyang antisocial personality disorder, meron siyang narcissistic personality disorder. This is a categorical finding of a trial court. Pareho sila ni Donald Trump, no? They can't take criticisms. They don't think that they will ever commit any mistake. No? At pagka pinapalalahanan sila ng tama, aatakihin nila yung taong yun as if wala talaga silang pagkakamali. Di ba? That is Sounds very family. authoritarian. Sounds Sounds family. No? family. Ay, ito pala si Donald Trump eh. Si Donald Trump ay Tata Duterte. Oo, diba? Hoy, kayo mga Amerikano, gaya-gaya ko kay Rodrigo Duterte ha. Kami, ito challenge ko sa mga Amerikano. Pinakulong na namin yung diktador na yon. Ha? Pinakulong na namin yung diktador na yon. Sana naman gawin nyo yan kay Donald Trump. Okay? Alright. Sige. Okay, ito na nga, paikutin na natin ang ating Roletta for another set of quick comments. Go, Roletta! At ang lumabas, Yes. Naku po. si Kong Paulo Marcoleta. Bakit na naman? Bakit pa siya nandyan? Ba't nandiyan siya? Miss Patty. Yan ba yung nandun sa sa House of Representatives? Yes, anak niyang isang senador. Oo nga. Ano bang recently, mga niyan, naniniwala pa ba tayo dito sa mag-abang ito? Di ba? Na-strike off yung kanyang statement during the impeachment proceedings Sa committee level. sa committee level. Kasi sabi, baka wala raw pong matira. Oo, matira. Baka... Kini-question niya yung reliability Ni Madriaga. ni Madriaga sa committee hearing. Pero before that, pinapatanggal niya lahat ng sinabi niya. Kasi nga, nababash na siya at nakikita inconsistent with the truth yung mga sinasabi niya. Tumpak. Kasi ito namang si Paulo Marcoleta, pumunta doon, may dalang script, binasa. Hindi ba siya nakinig nung hearing, nung nandoon sa Justice Committee hearing, doon sa mga nasagot na ni Mr. Ram, Madriaga, di ba? Tapos, tinanong-tanong pa niya lahat, di man niya in-adjust. Kaya nakakainit ng ulo. Hindi mo ba gets kung bakit Scripted. tayo nandito, di ba? Scripted. Oo, scripted. Like father, like son. Oo, at saka 'di ba yung lagi nilang inaas yung credibility. Doon pa po 'yan sa trial, no? Yes. Ang ginagawa po ng Justice Committee ngayon mga clarificatory questions lang para ma-determine yung ebidensya. So we don't test the evidence yet at this point. Magkakaroon po niyan sa trial at magkakaroon ng chance sa cross-examine. At saka 'di ba pinapa-attend tong si Sara Duterte, hindi naman nag-attend. Pwede rin naman magpadala yung kanyang mga abogado ng questions pero hindi rin nagpadala. So, ang sasabihin ko lang dito kay Congressman Marcoleta, kung ayaw mong nasa strike out yung mga comments mo, lagyan po ng konting talino ang pagiging congressman mo. No? Hindi lang tuta ng mga Duterte at hindi lang tuta ng China. Kasi ang nagpapasweldo po sa inyo, sambayan ng Pilipino. Except kung meron kayong ibang mga gains na nakukuha sa China tsaka sa mga Duterte. Sana hindi, di ba? Dahil ang nagpapasweldo sa inyo sa bayan ng Pilipino, you should be defending Philippine interests and you should actually adhere to the Constitution. At ang nakalagay sa Constitution, hindi po nasususpend ang accountability just because meron tayong crisis no sa crudo. Di ba? The Constitution is not suspended at the time of crisis. In fact, pagka may crisis, kailangan mas merong accountability. Mas lalong i-hold yung Constitution. At dahil Okay. dyan, Attorney Dino, tayo ay mag-go Roletta! Go, Roletta! Okay. Ayan na nga, kagawad, sino ba yung Ito nasa ay roleta natin? Congressman Miao Barzaga. Iyan. Natatawa ko narinig ko yung hagik-hik mo dyan Pati. Bakit ka natatawa? Bakit ba? Isa pa to. Isa pang tatak Duterte din. Duterte! Hoy, tuwa-tuwa sila dyan. Ano yan? Isa yan sa mga hindi daw sa DDS. Actually, ang dami nila, Hindi daw sila DDS, pero Duterte! Ay, pero nakita niyo yung nakodakan, di ba? Na ano?
Nakodakan, di ba? Ang dami na diyang picture, left, right, center. So siya ay nag-voluntary surrender sa Dasmariñas, Cavite dahil siya ay nakasuhan ng 8 counts of cyber libel. Oo nga. Banggain mo ba naman ang mga malalaking tao? Akala mo okay lang. Kung ano kasi mga Pa-press con pinagsasabi. ka at mag-Facebook post ka ng Oo ganyan. nga. So nakodakan, tsaka nagpiano. Hindi ibig sabihin na pinagpiano at nakodakan, guilty na Guilty. ha? Kasi nga meron tayong due process. Yes. So, itong si Congressman Barsaga is presumed innocent, Innocent. until That's right. proven otherwise. Pero yung mga prueba na i-offer in due course nang galing rin sa kanya. 'Di ba? Kaya sa akin hindi po mahirap 'yan ha na ma-prove yung mga kung ano-ano niya mga pinagsasabi na ano daw bayaran daw ni Enrique Rason yung mga Enrique congressman. Rason, Yun mga yata, 'di ba? congressman. Para Yun yata, i-appoint si di ba? Romualdez. Oo. NUP Saka yung mga daw, NUP. Kaya ang dami niya sabay-sabay na naging kaso. Tandaan natin ha, medyo disgrace ka dyan sa pangalan mong Barsaga kasi dating presidente ng NUP, yung tatay mo. Tapos, aakusahan mo lahat yung mga party mates niya ng ganun-ganun na lamang. No? So, Tama. medyo, ang balita ko di ba, sinusubukan kang pigilan ng pamilya mo pero hindi ka naman magpapigil-pigil eh, 'di ba? So dahil nga ibang klase ka mag-isip, no? Kung nag-iisip talaga. Pero malinaw na troll, no? Ito ang tinatawag nating troll na subsidized ng taxpayers' money. Itong si Kiko Barsaga, pinapasweldo para maging troll. Pero when it comes to actual measures, when it comes to actual debates, at hindi scripted at hindi puro antics, kulang. No, nakukulangan ako dito kay Kiko Barsaga. Ewan ko ba, nananawagan ako sa mga taong bayan sa Dasmariñas, Cavite, para lang sa akin po, you deserve better representation. You deserve better. Okay. Yeah. Kaya ngayon tayo ay magpa-Go Roleta! Sino to? Ayan. Zaldico. Ano namang balita kay Zaldico? Nasaan ka ulit? Somewhere in Nasa Prague. Czech Republic. Checkmate siya. Oo nga. Ang sabi, di ba, sabi na huli na daw? Pero dinideny kung nahuli. May nag-deny, di ba? Nakita ko yun sa Harry breaking Roque. news mo eh. Harry Roque lang ang nagdi-deny. Baka naman kasi he is 88% healthy. Siya lang ang nagdi-deny na nahuli daw. Oo, Si Zaldico. Si Zaldico, no? Well, magandang balita yan para ma-confirm natin kung siya ba talaga yung nasa video na yan. O, di ba? Yan, Oo. yan ang Ikaw ba talaga exciting yan? part. Oo. Gano'n nakakapal ang buhok ni Zaldico ngayon. Yan, oh. Kasi di ba sabi AI yan. Grabe kasi yung mga akusasyon niya. And para sa akin, kung totoo yan, kailangan managot ang dapat managot. Pero True. sumpaan niya dito sa Pilipinas para ma-cross-examine siya, no? So let's take, para sa akin, let's take yung mga statements ni Zaldico with a grain of salt. Yeah. Para sa akin, kaduda-duda yan. Bakit? Kasi meron siyang natural incentive para iligtas at sagipin ang sarili niya. So para magawa yun, kung sino-sino ituturo niyan, sabihin, mas mataas sa kanya. Di ba? Like for example, sabi niya, di ba, Presidente ng Pilipinas, Executive Secretary, kung sino-sino tuturuan niya na as if wala siyang kasalanan. Pero tandaan mo ha, ikaw yung appropriations chair. At the power of the purse belongs to the House, to Congress. Di ba? Jointly with the Senate. So ano ibig sabihin yan, no? Ibig sabihin, ikaw dapat ang pinakamataas ng mga oras na yon na kumakamada ng budget kasi ikaw ang appropriations chair. So, sige, magturo ka na magturo, and then we will take a look at it. We will subject it to cross-examination. We will take a look at the consistency of your testimony. Pero sa akin, I'm warning everyone na merong natural incentive itong si Zaldico na magsinungaling para sagipin ang kanyang sarili. Tama. So sana makarating ka na dito sa Pilipinas para makita natin ang testimonya mo. Pero kung credibility naman, talagang dapat managot ang dapat managot. Also, attorney, ako litong-lito ko kasi when the videos of Zaldico came out, yung mga DDS talagang parang mesaya ang tingin sa kanya, hero. Nagsasalita na si Zaldico. Ngayon na nahuli, ayaw na nila kay Zaldico. Hindi daw totoong nahuli si Zaldico. Ano ba talaga? Iba na ang tono Ano ba nila. talaga? Nalilito ako eh, di ba? Oo, nung nagtututuro through a video, okay. Ngayon, baka naman kasi lumabas ang katotohanan. Oh, iba na kasi ang tono nila. They're changing their narrative. Ang sinasabi nila ngayon is, naku, na-coach na yan. Di ba? Hindi na natin paniniwalaan yan. Why are you so scared? Kung if you're after the truth, why are you so scared daw? Bakit sinisiraan nyo yung posibilidad na kung anong sasabihin ni Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit? Why are they so scared? Ulitin mo Why yan. are they so Oh, scared? English, ayoko na. Hindi, kasi tandaan natin na ang mga paratang, according na rin doon sa mga insiders ng DPWH, di ba? Kasama na rin itong mga diskaya, nagsimula
ang flood control scandal noong 2016. Noong 2016 pa lamang. In fact, kung titingnan mo, mas pinakamalaking na-allocate at nailabas na pera sa DPWH tsaka dito sa mga flood control projects from 2016 to 2022. Hindi ko sinasabing wala sa 2022 to onwards, malaki rin. Diba? Kaya nga lahat yan imbestigahan. Pero ibig sabihin lang rin nito, may kinakatakutan yung nakaraang administrasyon. Dahil nga, isa sa pinakamalaking nailabas na pera, panahon ni Rodrigo Duterte. No? 2016 pa lang, yung CLTG Builders, ilang bilyon na. Tandaan natin. CLTG. Christopher Lawrence Tesoro Go. Diba? Kung buo talaga. Yung paano pa? Yung kay Pulong, ay kay ano, 'di ba? 52 million ba? 51 billion. Yung infrastructure na hindi mo naman makita kung ano yung mga infrastruktura doon, no? Na nagbabaha pa rin sa Davao City. So malinaw na meron ding kinakatakutan ang nakaraang Duterte administration. At dahil dyan, Attorney Dino, marami pang juicy na pangyayari kay Zaldico. Pero ngayon, tapusin muna natin ang ating roleta. Kaya kagawad, Joey? Go Roleta! Kala ko tapos na. Ino, ready ka na ba? Ayan. Tanungin natin ang ating mga guests. Ano ba ang inyong comments about VP Sara Duterte? Ayun. Kayo naman mga guests kayo, mga guests. Ikaw na muna, Katibaw. Mga nanonood, di ba? Kay Sara Duterte. Pero ang nabunot ng roleta, Sara Duterte. Anong masasabi mo, Pat? You know, we have to be kind. Tapos tayo sa video. Be kind. Because, you know, in life, we need a plan A, a plan B, and a plan C. Let's see kung asaan na ang plano sa mga kaganapang ito. Madam Vice President, are you ready? The bloodbath is waiting for your tapang na lang. Yan. Ikaw naman. Ako naman, Gawad. katulad ng sinabi ko kanina Madam Vice President, kayo po, hiningi niyo po ang blood bath. Ba't ngayon po kayo ay low bath? Ano po ang nangyari? Diba? Binibigyan po kayo ng due process, binigyan po kayo ng pagkakataon, at meron po kayong 16 lawyers. Hindi ko po alam kung pro bono yun, parang Hindi. Hindi ba? Imposible. Di ba? Attorney, wala silang pera. Hindi ako naniniwala. Wala silang pera, attorney, 16 lawyers Oo. na sobrang big names, di ba? Bakit po inaharang nyo mapunta sa trial? Kung kayo po ay confident, yung naratibo po ninyo na peke naman yung mga ebidensya, mahina ang lahat na nangyayari, lahat ng sinasabi nila peke, ay pag maganda nga yan, tatakbo kayo di ba? Kung maklear kayo, di tapos na usapan. So, yun lang, Madam Vice President. At sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng Kamara. Dito lang yan sa With due respect! Ang galing po. Yes, Pat. Kagawad. Tama. Napapalalo ko yun. Eto na nga, attorney. Diba? Okay. 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 Welcome back sa With Due Respect kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Bawal ang Balat Sibuyas ha. Pag-usapan natin ang mga pagharap sa Kamara ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte. Mabigat ang naging testimonya ni Ramil Madriaga, kabilang na ang paggastos ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob lang ng 18 oras. Grabe. Inamin din ni Madriaga na nagsilbi siyang dummy sa mga bank account ni dating Pangulong Duterte. Nakakaloka talaga ang mga revelasyon, pero kabilang din sa ibinunyag ni Madriaga ang pagbibigay ng opisyal ng formally na si Lin Wei-Xiong ng 175 million pesos para sa kampanya ni VP Sara noong 2022 elections. At noong malapit ng maubos ang pondo, inutusan na si Madriaga na kumuha ng karagdagang pondo mula kay Maestrado Lim, na mas kilala sa pangalang Tony Yang at kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang.
Wow! At idinawit din ni Madriaga ang Mr. ni VP Sara na si Attorney Manasseh Carpio sa shipment ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na nakasilid sa loob ng magnetic lifter. Pero sa dami ng aligasyong lumulutang sa pagdinig, umalma lang si VP Sara sa bintang na kinailangan niya ng tulong para maging abogado. Ha? Kaya naman, ang tanong, credible ba ang pahayag ni Madriaga at kailan ito haharapin ni VP Sara Duterte? Lahat ng yan, sasagutin natin dito sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Ang dami-daming paratang. Ang dami-daming paratang kay Sara Pero may Duterte. nawawala pa rin. Oo. Pero pikon lang siya nung sinabing pasang-awa siya. Oo eh. Anong karakter na klase to? Diba? Talaga nakikita mo kung ano yung karakter eh. Nung taong ito eh. Sinabihan ka na magnanakaw, sinabihan ka na korap, sinabihan ka na kinukorap mo pa yung mga ibang mga opisyales, sinabihan ka na yung pamilya mo involved sa droga, sinabihan yung pamilya mo na kayo may pakana ng parmali at kumuha kayo ng share ninyo na 175 billion. Tapos, ang issue mo, ay, hindi ako pasang-awa. Ano ba naman yan, Sara? Diba? Yun lang yung nasagot mo na paratang, diba? Tapos, ayaw mo naman talaga ilabas yung totoong bar exam grade mo. Sinabi mo 80%, wala namang proof. Wala. Diba? Kasi meron yan eh, may sulat eh, na ibinibigay, diba? Oo, sa iyo Supreme Court. Tsaka kahit na 80%, kahit na 85 pa yan, kahit 90% pa yan, tandaan mo ha, hindi porke mataas yung bar grade mo, ibig sabihin magaling ka na na abogado. At in fact, hindi ibig sabihin, deserve mo maging abogado, lalo na yung mga nananapa ka na sheriff, lalo na ang bastos-bastos ng bibig mo, lalong-lalo na hindi mo naman ina-uphold yung lawyer's oath. Diba? So, mas marami pa akong kilala na kahit na umulit man sa bar exams, no, mas magagaling, mas matitino na abogado. At saka, yung yabang mong yan na as if kala mo, honor na first taker ka, bilang isang first taker din, no, it's not an honor. Diba? It's not an honor kasi alam naman natin na maraming mga sirkumstansya kung bakit maraming mga hindi ka agad nakakapasa. Pero ang importante, pumasa sila. At ang ginagawa mo is, it's as if you're dishonoring the efforts of these people and their families to make sure that they will hurdle the bar exams. The bar exams for me, pag lahat tayo nakapasa na ng bar exams, tama na iyon, no? At saka tingnan natin yung mga pieces of evidence pala, no? Ito nakakatawa pa sa exchange, di ba? Tulungan niyo ako dito. Tulungan niyo ako dito. Okay, Attorney, sige. Ano ka naman yan? Ginaganahan na naman ako dito eh. Baba Nasisiyan na naman eh. Nasisiyan na Baba naman natin siya. yung papel na yan. Walang script to ha. Walang script. Sabi mo, Sara Duterte, hindi mo kilala si Maramil Madriaga. Di ba? Sinabi mo, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Tapos, happy birthday, Sir Ram. Yung I flag. wish you all health and happy. Yung flag. Oh, sige, Happy sige. birthday. Sir Ram? Sir Ram? Yun, may ganun pa. May pag-ganun pa. May ganun pa. Hinanap niya pa talaga. Hinanap niya pa talaga, Si di ba? Sir si Sir Ram. Diba? At ano sabi ni Ramil Madriaga, bakit Sir Ram? Kasi hinabirin ka ni Rodrigo Duterte. Tama. Kay Sir Ram. In fact, si Sir Ram na nakatapos ang abogasya yan, ha? Si Sir Ram, ha? At saka pangalawa, dati yan sa PSG, di ba? At saka intelligence yan ng Armed Forces of the Philippines. At maraming vetting ang nangyayari dyan. Bago ka pa mapunta dyan sa mga sensitibong mga posisyon na yan, no? Pero, hinabilin ka daw ng tatay mo, kaya ang tawag mo, Sir Ram. So, yung plain denial mo na hindi mo kilala si Ramil Madriaga versus, ito yung mga pieces of evidence, ha? Picture mo, no? Dalawang video at least, yung video na binibigay mo yung flag, tsaka yung binabati mo siya, no? Picture mo na nakikipag-Zoom meeting ka doon sa isip, no? Inday Sara is my president movement, di ba? Pangatlo. Pang-apat, yung spokesperson mo, di ba, na si Attorney Monsayak, naka-t-shirt ng isip, di ba? Panglima, sino ba yung isa pang naka-t-shirt na naman, di ba? Yung pati ikaw, di ba, naka-t-shirt ng isip, no? So, tapos may email pa.
In-email mo pa na nagpapasalamat ka na umattend si Ramil Madriaga doon sa convention ninyo doon sa Davao. At saka, kitang-kita na ang dami-dami ring mga instances na tong si Madriaga ay naging organisador ninyo. So makikita niyo dyan sa Sa ating annex. So ayan no. Affidavit ni Madriaga. Ayan o, picture mo, nakikipag-usap ka. Tapos, ang sinasabi lang ng mga DDS, hindi yan yung painting. Ano ba naman yan? Galing-galingan nyo naman. Galing-galingan. Hindi nyo dinay na siya nandun sa picture, di ba? So, of all, doon sa first exchange, kilala mo si Madriaga o hindi? Kanino tayo maniniwala? Para sa akin, bilang isang abogado, meron kasing tinatawag tayong corroboratory evidence as opposed to plain denial. Yeah. No? So doon sa initial exchange na yon, malinaw lamang si Madriaga, nakakilala nyo si Madriaga, may link pa. At saka hindi lang ito laway ang puhunan. No? Hindi katulad ng mga iba, na katulad sa 18 Marines na ang hirap picture lang ng maleta, di ba? Na pinagpatong-patong, feeling mo okay na, di ba? Ito actual pieces of videos, evidence, pictures, no? At hindi lang yan yung hindi napatunayan, di ba? Ano pa yung napatunayan? At least nung kay Madriaga, and that's the reason why the burden of evidence shifts on the Dutertes, no? 3 bagay. Una, alam natin na involved ang mga Duterte sa droga. Di ba? Bakit? Kasi sinabi yung kay Man Scarpio at kinuha ninyo yung donasyon kay Michael Yang na kilala na link sa droga. So, kung hindi ninyo ire-rebat yan by pieces of evidence, kasi malaki yung alegasyon na yan, maraming maniniwala. Kaya kung ako sa inyo, harapin ninyo yung alegasyon na yan. Pangalawa, involved kayo sa Parmali. Naghihirap na ang buong Pilipinas, naghihirap na ang sambayan ng Pilipino, hindi natin alam kung magsusurvive tayo, trumipli na ang utang ng Pilipinas, kumukulambet pa kayo ng pera na dapat sana pangtugon ng krisis. Tama. Di ba? Noong mga panahon na yan, na nasa krisis tayo, noong mga panahon na yan, umaasa mga Pilipino sa ayuda, hindi makalabas sa loob ng bahay. No? Tapos, kinukuha niyo pala yung pera. Tama. Na meron kayong share na 175 million pesos, tsaka yung sa magnetic lifters pa, no? So, involved kayo sa droga, involved kayo sa Parmali, no? At saka at the same time, na-establish na itong delivery, ginawa ninyo within 18 hours daw, di ba? Oo. So, grabe yung mga alegasyon. And ang malinaw sa akin, last year, 215 na naman babatas ang nagsabi, hindi mo deserve manatili sa posisyon, kaya nga na-impeach ka ng Kamara. Wala pa yung kay Madriaga dyan. And yung testimonya ni Madriaga na close sa pamilya ninyo, bagman supposedly, at nag-deliver ng mga pera, at may parte pa siya, nung kumuha siya, di ba? Sabi niya, kumuha ko ng parte. 1 million, kumuha siya. Kumuha siya ng 1 million. Tapos, meron siya pinakitang cheque at bubuksan pa yung mga bank accounts dyan. Pumirma ng bank waiver. Ito si Ramil Madriaga. So pagka natuntun yon at totoong may mga pumasok na pera doon na napagkalaki-laki, di ba, saan galing yun? So malinaw that the burden of evidence shifts to Sara Duterte kasi malaki yung mga ebidensya, mga aligasyon ngayon. And then at the same time, tandaan natin dito sa level na ito, ang pinag-uusapan lang dito, probable cause. Tama. Hindi pa ito conviction. Yes. Tama. Hindi pa ito conviction. So, hindi mataas ang burden of evidence required, ang threshold ng quantum of evidence required dito sa mga oras na ito. So, para sa akin, malinaw na may probable cause. At sana, Hoy, Chis Escudero, makinig ka, trial sana should proceed forthwith. Forthwith. No? Buti na lang, hindi na ikaw ang Senate President. Harapin mo rin yung kaso mo, Chis Escudero, napakarami mo pang kaso na kumuha ka ng mga donors pero hindi ka ang usapan ngayon. Okay. Sige. Ngayon, babasahin naman natin ang inyong komento. At syempre, bilang mga judger kami, magdidesisyon kami if we will either Take it or leave it. Oh, ito na. Take it or leave it. Ano ba to? Pare-pareho. Oh, next week makinig ulit kayo ng with due respect kasi pag-uusapan natin yung next hearing. Exciting daw yung next hearing, 'Di ba? Pasabog daw marami talaga. naman daw pasabog. Yung Anti-Money Laundering Council report, uupo daw yung ombudsman, uupo daw si Sani Trillanes. Kaya dapat tatalakayin natin yan, sa with due respect. So makinig ulit kayo next week. Pero tingnan muna natin yung comment yung ngayon. No? So ano sa mga comment? Ako muna magbabasa ng Sige. pinakauna mula sa isa nating with due respect na co-host. Pwede ba yan i-shoutout muna natin nanonood si Carlo Flores. Sabi niya, hello mula NY or New York. Okay. Welcome kina Patty Bao at Kag Joey.
Week. Salamat sa pagsama sa WDR. Ayun. Hi, Carlo! Hi, Carlo. Hi, Attorney Ray! Saka si Prof. Cleve. Ayan. Oh, yun, tinabo, oh. Yes, idol, Kagawad Joey and Patty. Bakit naman may fans na kayo, ah? May fans na kayo, ah. Okay lang yun, hi lang kay Carlo. Ngayon, basahin naman natin, Kagawad Joey, si Attorney Reyes Del Rosario. Ayun, Attorney Reyes Del Rosario RN, my good friend. Yes, Idol Kagawa, Joey and Patty Bao, let's go. Let's go! Hawakan mo. Ay, hawakan ko. Habaan mo. Let's go! Yun ang sabi. Pang Patty Bao yan. Para kay Attorney Reyes, take it or cleave it. Take it yan. Take it. Hi, Attorney Reyes. No? Hello, Attorney Sana mag-guest ka rin namin dito, no? Para next Attorney time. na nurse pa. Yes. Wow. Wow, di ba? Galing Wow, naman. okay. Okay. Next na comment. Sige, tingnan natin yung galing kay John Paul 14. At sabi niya, tama si Mariel, we don't deserve Robin. Take it, take it. Ito mga guest natin. Take it daw. Bakit take it? Bakit take it? Bakit take it, Patty? Alam niyo, yung pagmamahal ni Robin, nakikita natin yung loyalty niya, hindi sa kapwa natin Pilipino, pero sa kapwa Duterte niya. And I think we deserve more than that. Yeah. Tama. Yan. Ako din, parehas din sa sinabi ni Senator Robin Padilla, para with respect naman na kahit sunugin niyo ako dito, mangangamoy tatak Duterte ako. Sir, ayaw po namin na sunugin ka. So we don't deserve you. Wag na po kayong tumakbo ulit, sir. Baka malaking matitipid yung pera. Thank you po. Yo. Thank you. Tama. Oh, yan ha. Huwag ka na raw tumakbo, Robin, ha. Makinig ka, ha. Oh. Makinig sa Makikinig asawa ka ba? niya. Makinig ka sa asawa mo, ha. We deserve better. We don't deserve you. Okay? And our next comment from Elvis Gerards 6020. Maraming salamat po sa mga ginagawa nyo para sa Pilipinas. Namumulat po ako sa katotohanan. Naway madaming tao pa ang maabot ng inyong programa. Mabuhay po kayo. Hashtag Team Pinas. At dahil dyan, take it or leave it. Take it! Ang ganda naman. Maraming salamat, Oo. Elvis Gerard. Alam mo, Elvis, ha, gusto ko lang sabihin na, alam mo, yung mga sakripisyo rin, ha, yung every Sunday, gigising ka, di ba, babago ka, dapat nakahiga ka na lang. Pero dahil sa mga ganyang klaseng encouragement at Tama. comments ninyo, lalo kami nabubuhayan. So hanggat pinapayagan po kami na magsalita, papagpapatuloy namin yung pagsasalita. So salamat sa mga ganyang Yes, comments. Salamat, Elvis. Okay. Meron pa, may isang comment pa. Ito naman, galing kay @sweet_day. Baste is just copying his father's image and mannerism, kaso ang layo niya sa father niya. Okay. Do we take it or cleave it? Kaya. Ako, take it. Oh, take it. Bakit take it? Ah, ganun ba yan ako magsasagot? Oo. Leave it na lang ako. Explanation din. Leave it ako. No, Baste is like his father, pretending to be like his father. Iba talaga ang charisma ni Digong Duterte. I don't think Baste has it yet. Malayong malayo. Even the wit, wala. Ang layo-layo talaga sa tatay. So sa charisma at saka sa wit, malayo. Yes. Oh, ikaw naman, Malayo. but leave it ka. Ako, pero parang agree yung take it, So, di ba? take it. Take it. Oh, so take it ako, take Take it. it. Bakit take it? Malayo. Lahat ng anak ni Digong Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte, ay hindi katulad ng tatay niya. Yung pinagmamalaki natin noon na chess master, ano pa ba yung mga... Galing daw sa Art of War. Art of War, master tactician. Sige, ibigay na po natin kay Tatay Digong yon. Pero yung mga anak po, in the words of Tatay Digong, not a single iota of Digong's skill, personality, and capability ang lahat ng anak niya. Wala eh. Unang-una, sabi ni Madriaga, ang mga anak niya ay triple B. 'Di ba? Hindi ko na po sasabihin kung ano yun. Yun lang. Ako, cleave it. Sige. Leave it. Hindi, pare-pareho naman sila. Hindi naman malayo, di ba? Pare-pareho namang utak kriminal. Pare-pareho namang bastos at walang modo. Pare-pareho namang korap. Di ba? Pare-pareho naman na hindi magaling. Kulang sa talino. Hindi ko nga alam, sa totoo lang sinasabi. Ang dami kasi nagsasabi na na grabe daw tong karisma nitong si Rodrigo Duterte. Bukod naman sa pagmumura niya, akala mo kung sino. Hindi talaga ako nakakarismahan. Pasensya na kayo, ha? So, alam ko naman maraming nauto. Hindi lang kasi ako kabilang
dun sa mga nauto. So sa akin, pare-pareho silang walang galing, walang talino, puro yabang, utak kriminal, no? At saka kung magaling talaga yung si Rodrigo Duterte, di sana hindi siya nakulong. Kung nakinig sana siya na hindi sagot ang patayan, di sana hindi ka nakulong. So talagang kulang ka sa talino. Abogado ka pa naman. Alam mo naman yung sinasabi ng batas regarding that, no? So sa akin, pare-pareho kayo. At pare-pareho kayo na dapat hindi na mag-lead sa bansang Pilipinas. We don't deserve the Dutertes. Yes, thank Not you. any single one of you. Thank you, Attorney Dino. Ngayon naman, papiliin natin ang winners ng ating mga guests. Tig-isa kayo ng pipiliin sa ating 5 commenters. Sino ba ang dalawang mananalo ng With Due Respect mugs? Yeah, pipirmahan nyo yan. Ito yung dalawa nating bisita yung, yung episode ngayon. Okay. Attorney Reyes, padadalhan na lang kita ng With Due Respect mug. Hihingi ako sa kanila, pero si John Paul 14, because I really agree na we don't deserve Robin. Yun! Okay, isa, ikaw naman. Ako gusto ko yung kay Elvis kasi nagpapasalamat siya sa lahat ng efforts. It's a collective effort sa ating lahat. Yes. Ang pagtindig sa Pilipinas. Team Pinas tayong lahat. Tama. Okay, congratulations Elvis. Tsaka Attorney John Paul. Attorney Reyes. Pasensya ka na, hindi ka napili pero bibigyan ka pa rin daw. Wala nga lang daw pirma namin. Lugi naman daw doon sa dalawa mas magandang comment. Yes! At congrats sa ating mga napili. Bago natin panoorin ang video na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Wow, thank you po. Happy birthday to you. Happy birthday, Kagawa Gio. Thank you po. Thank you po. Wish ka muna. Yun. Maraming salamat po. Pwede, pwede bang namin malaman ano yung wish o baka hindi magkatotoo? Ano na lang po ako, gagayain ko lang po yung sinabi ni Harry Roque noon to Rodrigo Roa Duterte, may you spend the rest of your life in jail. Yun! One of the safest, no? At saka syempre, kahit naman, di ba, iba-ibang ating politika sa Pilipinas, may mga taong hindi siguro nagugustuhan yung mga sinasabi namin. May mga tao rin na nag-a-agree. Pero ultimately, di ba, iisa lang ang ating bansang Pilipinas. Kaya, panoorin natin ito. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, pulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, tayo. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa. Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, tayo. Team Pinas,
ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas. Muli, Diyos mabalos sa Indogabos sa inyong lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa ating kwentuhan? Bitin. Huwag kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Nagsabi ka. Sunod din yung mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan. Kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa. Tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa... With due respect!